Welcome to Heirs of God Christian Ministries online service. Our mission: know Jesus and making Jesus known and lead the people to a real transformation in Christ. Maray nagas nindo gabos. And alam niyo po, ito pong topic ay sabi nga, dito ay sabi nga na naginip itong dalawa ay nanaginip. Iba ang kanilang magkaiba ang kanilang panaginip. Sabi ko, ining topic na ini, baka mayroon namang gagawin sa akin si Lord. Sabi ko, ako din ba ay mananaginip? Iba naman yung nangyari sa akin. Nung fellowship, nasobrahan sa kain ng baka, nanaginip. Pero hindi pala yun yung pinapagawa. Kasi every time na ako po ay nagpe-preach, sa akin muna tumatama yung aking pinipreach. Kaya sabi nga ni Pastor J, salamat nga ni Daisha, dahil siya kinahasa nung siya ay mag-preach kasi yun ang kanyang preach. So anyway, nung ito po ay pinag-aaralan ko, si Jose ay siya po ay nag-interpret ng panaginip ng dalawa, ng panadero at ng tagagawa ng inumin. So, nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, ano ba ang magandang pinapakita dito? At ano ba ang nais ni Lord na iparating sa bawat isa sa atin? So, nung pinapag-aralan ko to, iba yung nais ni Lord na ipakita sa atin. Kasi kung titingnan natin, yung panaginip na yon, it is a foreshadow of Jesus Christ. Kung titingnan natin. But anyway, ngayong umaga, last topic natin, para i-recall natin na topic ni Pastor about ang layunin ng Diyos ang mananaig. So, kung naalala natin na mayroong tatlong concerning truth, why the Lord purpose will always prevail. So, nakita natin doon that hardship will not hinder the purpose of God. And persecution will not hinder the purpose of God. And circumstances will not hinder the purpose of God. So, lahat yun, pag-aralan natin ay nangyari sa buhay ni Jose. So, si Jose, alam naman natin ang buhay ni Jose nung siya'y nasa kanyang kabataan. Siya po ay favorite ng kanyang ama at dumating sa punto ng kanyang buhay na dahil sa kanyang mga panaginip, siya po ay nagalit sa kanyang mga kapatid. At umabot sa punto na siya po ay papatayin ng kanyang kapatid, ngunit dahil sa ito'y kapatid nila, siya na lamang po ay ibininta at nakarating po siya sa Egypt. So, nung nandun po siya sa Egypt, siya po ay ngayon ay dahil nakita kay Jose na ang Diyos ay sumasa kanya, siya ay pinagpapala ng Diyos, siya ay ginawang katiwala ng Paraon ni Potiphar. So, nung siya ay ginawang katiwala ng Potiphar, ito namang asawa ni Potiphar ay araw-araw siyang nahumaling sa kanya. So, mayroong pagnanasa sa kanya ang asawa ni Potiphar, kaya gumawa ng paraan ang asawa ni Potiphar na siya ay gawa ng sala na hindi naman niya ginawa. So, nangyari, si Jose ngayon ay nakulong dahil siya po ay inaccused ng crime of attempted rape. So, alam naman natin na walang kasalanan doon si Jose. So, sabi nga, Joseph experienced hardship
persecution, and circumstances. But the Lord's purpose will always prevail. Kahit ganoon yung nangyari kay Jose, kahit na nandun siya, na ganoon ang nangyari sa kanya, nangyari pa rin ang kalooban ng Diyos. At kahit nandoon siya sa kulungan, nangyayari pa rin ang purpose sa kanyang buhay. Makikita natin na si Joseph, makikita natin sa kanya ang buhay ng bilang isang a godly servant. Kung titingnan natin ang buhay ni Jose, kasi bata pa lang siya, ay marunong na siyang mga siwa ng kanilang tupa o kanilang mga hayop nang siya ay kabataan pa. Kaya kung makikita natin, sila po ay nagpapastol. So, makikita natin yung pagiging isang leader ni Joseph. So, dito po sa ating pong pag-aaralan, si Joseph po ay nakikita sa kanya ang pagiging godly servant. Kasi si Joseph ay sumasa kanya ang Diyos. Ibig sabihin, lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala siya ng Diyos. Kaya nga, ang ating pong pag-aaralan ngayon is a godly servant leadership. So, makikita natin sa buhay ni Joseph, ang pagiging isang leader. Now, ilalagay din natin yan sa buhay natin ngayon. Kung ano ba yung aral na makukuha natin sa pag-aaralan natin sa umagang ito. And that's why our topic this morning is about a godly servant leadership. So, kung makikita natin na kahit bagamat si Jose ay nandoon sa kulungan, makikita natin yung pagiging servant niya. Yung paglingkod ni Jose. So, makikita natin kung ano ba yung karakteristik na mayroon si Jose sa pag-aaralan natin sa umagang ito. And that's why ang tanong sa atin sa umagang ito, what are the characteristics of a godly servant? Ano ba yung dapat nating bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang naglilingkod sa Diyos, ano ba yung dapat na makita sa atin? O ano ba yung makikita natin sa buhay ni Jose na pwede nating i-apply sa buhay natin ngayon? Bilang isang lingkod ng Diyos. So, una, makikita natin doon sa ating binasa, service. Ang sabi doon, minsan, ang tagapangasiwa ng mga inumin ng paraon at ang mga punong panadero ay parihong nagkasala sa kanilang Panginoon na hari ng Ehipto. Sa galit nito, sila'y pinakulong sa bahay ng punong gwardya na piitan ng pinagdalhan kay Jose. Si Jose ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa dalawang bilanggo, kaya't matagal silang nagkasama sa bilangguan. So during this year in prison, Joseph faithfully served the man who sentenced him without cost by caring for his prisoner. So makikita natin, ginawang tagapangasiwa si Jose sa loob ng kulungan. So nakikita, so probably itong tagapangasiwa ng kulungan ay nakita kay Jose yung paglilingkod, yung tapat na paglilingkod na bagamat siya ay nandoon sa kulungan, nakikita ng tagapangasiwa doon na ang Diyos ay sumasa kay Jose. Ibig sabihin, nakikita yung paglilingkod ni Jose nga siya ay pinagpapala ng Diyos. Kung kaya't siya po ay ginawang tagapamahala doon sa loob ng kulungan. At nang makulong yung dalawa, siya po ang pinamahala, si Jose po ang pinamahala doon sa dalawa. So makikita natin yung pagiging leader ni Jose. So, walang pag-iimbot na paglilingkod ni Joseph sa isang piitan ng Egypt para sa mga bilanggo na nangangailangan kahit na siya rin ay nangangailangan. Nangangailangan din si Jose. Kasi nandoon din siya. Kung pag-aaralan natin, si Jose po, nandoon po siya sa kulungan, hindi po siya parehas ng napapanood natin sa TV. Na kapag ikaw ay nasa kulungan, ikaw ay binigyan ng, sa probinsyano? Naging mayor o yung
ginawa yung trustee. Sabi nga sa Batang Quiapo, ginawa kang trustee, ay malaya ka nang makakapasok, makakapunta, papunta roon, papunta rito. Pero po, kung pag-aaralan natin, si Jose po, naglilingkod doon sa kulungan, mayroon din pong tanikala ang kanyang paa. Kang panahon kayo, kapag ikaw ay nakulong, hindi po na ibig sabihin ay ikaw ay mayroon ng kalayaan doon sa loob ng kulungan. Lahat sila po ay mayroong tanikala sa kanilang paa. Ibig sabihin, mayroong kadena sa kanilang paa habang sila ay nandoon sa kulungan. So, mayroon din pong sa buhay ni Jose, siya rin po ay nangangailangan. Bagamat mayroon din siyang pangangailangan, pero patuloy pa rin siyang naglingkod sa loob ng kulungan. Makikita natin yung yung service na ibinigay ni Joseph sa bilangguan. Tapat na naglingkod si Jose sa bilangguan, kahit siya rin po ay isang bilanggo. Serve others who are in need, even when you are in need. Ganun din sa atin, kahit tayo mayroon pa rin pangangailangan sa buhay, kung mayroong nangangailangan sa atin, maglingkod tayo. Ganun po yung nais sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga, kagabi habang ginagawa ko tong sermon na to, nasa unang points pa lang ako, mga around mga 9 PM, ginagawa ko to, service. Habang ginagawa ko tong service na ito, biglang may dumating. Dumating yung ninang at ninong namin galing Kamsur. So, nagbisita sa amin. So, alangan na ginagawa ko to, ay, dyan muna kayo dahil busy ako para gumawa ng preaching. Pero dahil sila inariyan, kailangan mong silang paglingkuran o kailangan yung service. Di ba? So, ang ginawa ko, dahil nandun pa lang ako sa points number 1, service, in-entertain ko sila. Napasarap yung usapan, umabot ng alas 11. First point pa lang ang ginagawa ko. Service, sabi ko, bakit nangyari to? Nung nagamuni-muni ako, service. So, kailangan maglaan ka ng panahon. Paglaanan mo sila ng panahon sapagkat sila ay nangangailangan ng iyong oras. So, ganun po yung ginawa ni Jose. Nung siya po ay nangasiwa doon sa loob ng kulungan, binigyan niya ng panahon yung dalawang binanggo. Nagkaroon siya ng oras doon sa dalawang bilanggo sapagkat siya po ang ginawang tagapangasiwa doon sa dalawa. So, makikita natin dito na ano ba ang nag-udyok kay Joseph? Bakit tinutulungan niya yung kapwa niya bilanggo? So, si Joseph ay mayroon siyang pusong pinamumunuan ng Espiritu. Dapat ganun din sa atin. Dapat, kapag tayo ay nagsiserve, dapat nandoon yung galak na galing sa Espiritu na nagmumula sa Diyos. Hindi yung nagsiserve tayo dahil obligasyon. Nagsiserve tayo dahil inappoint tayo ni pastor para mag-serve. Hindi. Nagsiserve tayo dahil inuudyok tayo ng Espiritu na gawin mo yan para sa Panginoon, hindi para mabigyan mo ng glory yung ibang tao. Ginagawa mo yan para sa Diyos. So, upang maglingkod sa iba, ginawa yan ni Jose, ay mayroon siyang isang pusong pinamumunuan ng Espiritu upang maglingkod sa iba na nangangailangan kahit siya ay nangangailangan din. So, like Joseph, and Jesus Christ, be a servant to others no matter when you are called. Ibig sabihin, kahit tinawag tayo ng Diyos, kahit anuman ang katawagan sa iyo ng Diyos, mag-serve ka kung yan ang katawagan sa iyo ng Diyos. Kung tinawag ka sa ganitong paglilingkod sa Panginoon, maglingkod ka ng buong puso. Maglingkod ka na hindi napipilitan, sapagkat yan ay binigay sa iyo ng Diyos para siya ay papurihan sa iyong buhay. Maglingkod tayo sa Panginoon, no matter what, kung ano man sitwasyon natin sa buhay.
ang Panginoon nga nung siya ay nandito sa lupa, hindi po siya pinaglingkuran, kundi siya mismo naglingkod. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 20, verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as ransom for many. Kahit ang Panginoon siya ay Diyos, hindi po siya nais niya na siya ipaglingkuran, kundi siya mismo ay naglingkod sa atin. Dapat maging ganun din po yung maging karakter natin. Dapat ganun din po yung gawin natin. Yung service na ibinibigay natin. Kung paano nag-serve ang Panginoon sa buhay natin. When you faithfully serve others, you also will find God's favor. Kaya nga, even in prison, si Joseph, siya po ay pinagpapala ng Diyos. Isipon mo, nandoon si Joseph sa prisuhan, pinagpapala pa rin siya ng Diyos. Kapag ginawa mo ang tama at naglilingkod ka sa iba, masusumpungan mo rin ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kahit si Joseph ay nakulong, nag-serve siya sa kulungan, pinagpapala rin pa rin siya ng Diyos. Anong ibig sabihin? Kahit mayroon tayong mga circumstances na mga pinagdadaanan, kapag tayo'y tapat na naglilingkod sa Diyos, kahit no matter what na mga circumstances na dumating sa buhay natin, ang Diyos ay nariyan para tayo ay pagpalain ng Diyos. Ganun ang Panginoon sa atin. Tapat ang Diyos sa atin. Pangalawa, na makikita natin characteristic of being a godly leader, compassion. Sabi doon sa verse 5 to 7, isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at punong panadero ay parehong nanaginip. Kinaumagahan nang dumalaw si Jose, napunya niyang nababalisa ang dalawa. So nagkaroon ngayon, nakita ni Jose na nababalisa yung dalawa. Nagkaroon siya ngayon ng compassion na siya ay tanungin, na alamin kung ano ba ang problema, ano ba ang bumabalakid sa kanilang mga isipan, bakit sila nababalisa. Nilapitan ni Jose yung dalawa at tinanong. So, Joseph's compassion for the stranger in jail while serving his role as a prison administrator. So, Joseph also showed compassion to those who were in jail with him. So, nagkaroon siya ng compassion. So, si Joseph ay may maraming dahilan upang malungkot batay sa kanyang huwad na pagkakulong. Kung tutusin, pwede siyang magmukmukman kasi alam niya na siya ay walang sala. Alam niya siya ay naprimap lang na wala siyang kasalanan pero siya ay nakulong. Pwede siyang wala siyang gawin pero nagkaroon pa rin siya ng compassion doon sa kanyang kasama sa kulungan. So, sa halip, nagpakita siya ng pagmamahal at pagkahabag sa kanyang kapwa bilanggo. So, kasama na ang mga makasalanang naroon. So, mayroong compassion si Jose, bagamat siya ay isa rin nakakulong, mayroon pa rin siyang compassion doon sa mga nangangailangan. Mayroon siya rin panahon doon sa mga kapwa niya bilanggo. Nagbigay siya ng panahon at oras, alamin kung ano ba ang kanilang mga nararanasan, nararamdaman, o ano man ang kanilang mga suliranin sa buhay. So, Joseph set an example to us as a believer. So, nagbibigay siya sa atin ng example, si Joseph. So, as believer, ipinapakita natin ang liwanag ni Jesus sa buhay natin sa pamamagitan ng pagmamahal at habag sa mga nangangailangan. Kahit tayo, nagbigay ng example si Joseph na kahit sino man ang nangangailangan, magbigay tayo ng panahon at oras sa kanila. Even tayo nangangailangan din ng panahon na tayo ay bisitahin, sabi nga tayong mga minsan tinatanong ba natin sa ating sarili na kumusta si pastor? Si pastor na lang lagi ang bumibisita. Si pastor na lang yung mga leader na lang yung mga bumibisita. Tayo tinatanong ba yung sarili natin? Ako kaya
Pumasok ba sa inyong isipan na ako naman kaya ang bumisita at magtanong sa kanya? Minsan ang pastor na lang tumatanong, "Uy, kapatid, kumusta ka? Uy, bro, kumusta ka?" Tinanong mo ba naman ang pastor mo, ang leader mo, "Uy, bro, ikaw, kumusta din? Ikaw, pastor, kumusta ka?" Natanong ba natin yan sa kanila? O sila yung nagtatanong? O sila yung nagbibisita sa inyo para i-follow up kayo, bigyan kayo ng panahon? Pero ang pastor, nabisita ba natin? Ang mga leader, kapwa natin, mga naglilingkod sa Panginoon, nabisita rin ba natin? Natanong din na natin, nakita ba natin kung ano ang sitwasyon nila? So dapat ganoon, magkaroon din tayo ng compassion. Kung paano nagbigay ng compassion, si Jose doon sa mga kapwa niya bilanggo, ganoon din sa atin. Sa kapwa nating mananampalataya, magkaroon din tayo ng compassion na alamin ang kanilang sitwasyon, kumusta ka? Ano ba, ganito ba? May mga pinagdadaanan ba kayong problema? So minsan na bang minsan mayroon tayong panahon, oras sa iba, tinatanong natin yung iba, kumusta ka? Pero minsan, hindi natin nalalaman na minsan meron din pala tayong pinagdadaan ng problema na tayo na lang yung sa Panginoon na lang tayo lumalapit. Sa Panginoon na lang tayo dumudulog. So, bilang isang lingkod ng Diyos, minsan, kumustahin na rin natin ang ating mga kapatid. Meron ba silang mga pinagdadaanan? Meron ba silang mga problema sa buhay? Kasi yung pagbibigay mo ng panahon at oras sa kanila, nakapagbibigay ka ng encouragement sa kanila. Yung magkaroon tayo, bilang isang lingkod ng Diyos, magkaroon tayo ng compassion doon sa mga nangangailangan nating mga kapatid. Kasi hindi natin alam, yung pagkumusta mo lang sa kanila ay napakalaking biyaya na yun para sa kanila. So, napakasarap na naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi siya na kayo nagiging madrama ako ngayon. Kasi minsan, habang tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon, minsan may mga nire-reveal sa atin ng Panginoon na dapat natin i-share sa ating kapwa mananampalataya na pagbibigay ng encouragement sa iba. Na anuman ang mga pinagdadaanan natin, iba-ibang sitwasyon natin sa buhay, circumstances na pinagdadaanan natin, magkaroon din pa rin tayo ng oras, panahon sa ating kapwa mananampalataya. Para makita natin ano ba ang kanilang mga pangangailangan, ano ba ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. So, kahit si Joseph ay nangangailangan din ng habag, minahal niya yung mga kapwa niya, minahal niya yung kapwa niya na nakakulong doon sa loob ng kulungan. So, love strangers in need, even you are in need. So, when you focus on others instead of yourself, you represent His light. Kaya nga, kapag tayo ay nagsiserve sa iba, pinapakita natin yung liwanag ni Kristo sa buhay natin. Yun po ang pinapakita natin. Ang pagmamahal sa mga nakapaligid sa iyo o mga kapatid mo sa pananampalataya ay dapat ding dumaloy mula sa iyong pagbabago kay Kristo. Kapag patuloy tayong binabago ng Panginoon sa buhay natin, dadalo yung liwanag na nagmumula sa Panginoon sa buhay natin. Makikita sa atin yung compassion sa buhay natin na nakikita sa atin ang buhay ni Kristo kapag patuloy tayo nagpapagamit sa Panginoon. Tanong sa atin, ang iyong puso ba ay puno ng pagmamahal sa mga nakapaligid sa iyo? Ikaw ba ay nagbibigay sa mga nangangailangan? Nangangailangan ng panahon, ng oras, nangangailangan ng comfort, ikaw ba ay nagbibigay na sa kanila? Pangatlo, ano ba yung karakteristik makikita natin kay Joseph? Faith. Sabi sa verse 8,
ang sabi po dyan, at sila na may nagpaliwanag, alam mo, pareho kaming nanaginip, ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon. Ang Diyos lamang ang nakapag-unawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip, sabi ni Jose. Ano ba ang panaginip ninyo? So sabi niya, ang Diyos lamang ang makapagpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip. So mayroong pananampalataya si Joseph na sa Panginoon mayroong kasagutan ang lahat. So nagkaroon siya ng pananampalataya. So Joseph prayed that God could use him to interpret dreams for others. So Joseph know that God was with him. Alam ni Joseph na ang Diyos ay sumasa kanya. So nais rin ng Diyos na magpunta pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na gamitin tayo. So nais din ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pananampalataya na tayo ay gagamitin niya. So, sabi niyan, sa Hebrew chapter 11 verse 1, now faith is the confidence in what we hope and and assurance about what we do not see. So, magkaroon tayo ng pananampalataya. Yan po yung nais sa atin. Sabi nga, kung kulang tayo sa pananampalataya, anumang paglilingkod na maaari mong gawin para sa Diyos ay hindi pinangungunahan ng Espiritu. So kapag tayo ay mayroon tayong mga ginagawa para sa Diyos at hindi ka mayroong kang doubt, kulang ang iyong pananampalataya, tiyak na hindi mo makukuha yung kasagutan ng Diyos. Kasi mayroong kang doubt. Kaya nga, ang paglilingkod na ginagawa ng walang pananampalataya ay hindi rin magiging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya nga sabi sa Hebrew chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He reward those who earnestly seek Him. So, kapag tayo lumapit sa Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya. Si Jose po ay mayroong pananampalataya na ang Diyos lang ang makakasagot ng kanya ng panaginip ng dalawang kasama niya sa bilangguan. Now, ilagay din natin sa buhay natin. Kung mayroon tayong pananampalataya, then sa Diyos tayo lumapit. At lahat ng ating mga nais na malaman, nais na kasagutan, ang Diyos lang ang makapagsasagot niyan sa atin. Kaya kung nanaginip ka, mayroong sa iyong revelation ang Panginoon, sa Lord ka humingi at ibibigay niya yung kasagutan sa buhay mo. Malay mo na naginip ka ng ganito, mayroong nagsabi sa iyo, mali naman yung interpretasyon sa iyo. Napang mali ka. Pero noong nanaginip yung dalawa, sabi ni Jose, ang Diyos lang ang makapagpapaliwanag ng mga bagay na yan. Ginamit lang po siya ng Panginoon para i-interpret ang panaginip. Pero po, ang Diyos po ang nagbigay sa kanya para po ipaliwanag ang panaginip. So magkaroon tayo ng faith, katulad ni Joseph. So, pang-apat, magkaroon tayo ng hope. Yan. Ano ba yung mga karakteristik na makita natin kay Joseph? Nagkaroon siya din ng hope. Sabi diyan, verse 9, ang tagapangasiwa ng inumin, ang unang nagsalaysay, ang sabi nito, na panganaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas, may mga 3 sanga, pagsibol ng dahon nito, namulaklak rin agad at nahinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang kupa ng paraon, kaya't pinisa ko ang ubas at ibinigay sa paraon. Ito ang kahulugan ng panaginip mo, sabi ni Jose. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng paraon at patatawarin, ibabalik ka sa dati mong tungkulin. So nagbigay siya ng hope doon sa isang
nagbigay siya ng hope doon sa isang bilanggo. So, as a leader, dapat ganun din tayo. Hindi tayo nagbibigay ng discouragement, kundi nagbibigay tayo ng hope sa lahat sa mga kapatid natin. Yun din po dapat ang gawin natin. Si Jose po, instead na sabihin ni Jose doon sa sa isang bilanggo, ay hindi ko yan alam na panaginip mo, ay bahala ka na diyan. Kundi binigyan niya ng hope yung kasama niya doon sa bilangguan na darating ang panahon na siya ipapatawagin ng paraon at siya ibabalik sa kanyang dating pwesto. Binigyan siya ng pag-asa. So dapat, bilang isang Kristiyano din, nagbibigay tayo ng pag-asa doon sa kapwa nating mananampalataya. Hindi yung nagbibigay tayo ng discouragement. Yun dapat yung makita sa atin, na dapat binibless natin yung iba, instead na i-curse natin ang iba, dapat binibless natin din sila. Nagbibigay tayo ng pag-asa sa iba. So Joseph interpreted the cupbearer's dream without a word of hope that he would be freed and restored in 3 days. So, give the hope to those who suffer with Christ's deliverance. So Joseph's words of hope for the cupbearer and hope in his own deliverance. So Joseph interpreted the cupbearer's dream. This is the foreshadow of Christ. That Jesus gave us hope. Hope of forgiveness. Hope of eternal life. So ang Panginoon ay nagbigay din sa atin ng pag-asa. Pag-asa na tayo ay papatawarin sa ating mga kasalanan kapag tayo ay lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. At kapag tayo ay tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, tayo po ay darating sa panahon na tayo po ay bibigyan niya ng isang buhay, eternal life na buhay. So mayroong pag-asa na ibinigay sa atin ang Panginoon. So Joseph gave hope to the cupbearer that the king would spare his life. But Jesus offered the hope that someday tayo po ay makakapunta doon sa paradise. Na tayo, darating ang panahon na nagbigay ng pag-asa sa atin ng Diyos, na darating ang panahon na tayo, ang Panginoon, ay makakasama natin doon sa pangalawang buhay. Yun dapat yung panghawakan natin. Kung si Joseph ay nagbigay ng pag-asa doon sa kapwa niya bilanggo, ang Diyos natin nagbigay sa atin ng pag-asa na darating ang panahon, makakasama natin siya. Panghawakan natin yung hope na ibinigay din sa atin ng Panginoon. Mayroon kang pananampalataya? Panghawakan mo yun. Manampalataya ka sa Diyos. Na ang Diyos, kapag ang Diyos nangako sa iyo, tutuparin niya yan. No matter what. Ano man ang circumstance, ano man ang situation sa buhay mo, mangyayari yan kapag ang Diyos nangako sa atin. Tanong sa atin, are you giving hope in Christ to others? Nagbibigay ba tayo ng pag-asa sa iba? So dapat magbigay tayo ng pag-asa sa iba. Kasi minsan, sa ating pag-share, sa ating Panginoon, nagbibigay tayo ng pag-asa. Doon sa mga nangangailangan, doon sa mga nawawala na ng pag-asa sa buhay. Kapag tayo ay ginamit ng Diyos para sila ay siran, mag-share tayo sa kanila. Because hindi natin alam, tayo pala yung gagamitin ng Panginoon para magkaroon siya ng pananampalataya. Para siya ay makakilala sa Diyos. Magkaroon siya ngayon ng pag-asa at magkaroon siya ngayon ng katiyakan sa buhay na darating ang panahon, siya rin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, wag natin hadlangan kung ano ang ginagawa o nais ng Diyos sa buhay natin ay pagawa sa atin. Dahil maraming mga tao ang nawawala na ngayon ng pag-asa sa buhay. Someday, tayo mga kapatid, tayo ay gagamitin ng Diyos para sila ay magkaroon ng pag-asa sa buhay. Kaya manatili tayo na magpagamit sa Diyos para mabigyan rin ng panibagong pag-asa ang mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay. Panglima, hindi po to tatluhan lang. Dati mahilig tayo sa tatlo. Ngayon tayo ay dadami. Marami tayong pag-aaral. Panglima,
yung tinatawag na petisyon. Ayan. Sabi diyan, kaya kapag naroon ka, huwag mo naman akong kalimutan, sabi ni Jose. Ayan. Kapag naroon ka na sa pero, huwag mo naman akong kalimutan. Yan ang kanyang sinabi doon sa nung siya po ay pinatawag na yung cupbearer, sabi niya, huwag mo naman akong kalimutan. Yan. Sabi niya, banggitin mo naman ako sa paraon at tulungan mo akong makalaya sa bilangguang ito. Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo rito. So, mayroon siyang petisyon na sabi niya, kahit pag yaon ka na, pinalaya ka na, naroon ka na, banggitin mo naman ako sa paraon. Yun ang kanyang petisyon. So, Joseph petition for remembrance. So, Joseph only asked that the cupbearer remember Joseph to free him from his wrongful captivity. Yun ang nais niya, na makalaya rin siya. So, Joseph did not ask for money. Na kapag naroon ka, hingian mo ko ng ganito dahil ako ay nangangasiwa dito sa kulungan. Hindi ganoon ang ginawa niya. So, Joseph, nag-ano lang siya ng simple request na sabi niya, banggitin mo naman ako kapag ikaw ay naroon na. So Joseph made the mistake in placing his hope in a powerful official instead in God. Instead na siya ay magpetisyon sa Panginoon na, Lord, gusto kong makalaya. Gusto kong makaalis sa kulungan ito. Pero doon siya nag-rely, doon siya nagtiwala sa cupbearer na ito na sabi niya, banggitin mo naman ako na sa para ako ay makalaya. Instead na siya ay lumapit sa Diyos, na humingi sa Diyos, na tulungan siya para siya ay makalaya, doon siya nagtiwala sa taong iyon. Ano po ang ibig sabihin? Kapag tayo may mga petisyon, kapag tayo may mga request, sa Diyos muna tayo lumapit, hindi sa tao. Kasi ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng kasagutan. Marahil ang taong yan, gagamitin lang niya ng Diyos para masagot ang iyong panalangin. Pero ang una dapat nating dulugan, ang Diyos dapat ang una nating dulugan kapag mayroon tayong mga petisyon. So, ganun dapat ang gawin natin. Kaya lang, ito si Jose, nagkaroon siya ngayon ng mistake. Instead na sa Diyos siya lumapit, doon siya lumapit sa cupbearer na yun para siya ay makalaya. Pero alam naman natin, ang Diyos lang ang makapagbibigay ng kasagutan sa kanyang panalangin. So, God wanted Joseph to petition him for his remembrance. So, same with us. God wants us to do the same when we are in need. So, we need to petition to God through prayer. Yan po yung nais sa atin ng Diyos. When we pray, the Lord remember His covenant to His people. Tandaan natin na God remember His covenant to Abraham, Isaac, and Jacob. So, hindi po ang Diyos nakakalimot sa kanyang mga pangako. Tandaan natin, kapag ang Diyos nangako sa atin, darating ang panahon na sasagutin niya yung kanyang mga pangako sa atin. So, dapat sa Diyos tayo lumapit. Kapatid, kapag mayroon tayong mga panalangin na akala natin hindi naaalala ng Diyos, tandaan natin, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. God is always faithful to remember His promise. Sabi nga sa Psalm chapter 105, verse 42, for He remembered His holy promise given to His servant Abraham. So, naalala ng Diyos ang promise niya kay Abraham, what more sa ating mga mananampalataya? So, magkaroon tayo, anuman may mga pinag-aagihan kita, anuman sitwasyon ta, yung petisyon natin, idulog natin sa Diyos. Instead na lumapit tayo sa kapwa, lumapit muna tayo sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo o maglilid sa iyo kung sino yung lalapitan mo, kung sino yung gagamitin ng Diyos para masagot ang panalangin mo. Sometimes gumagamit ang Diyos ng mga tao na
malalapitan mo, lumapit ka muna sa Diyos. Dahil ang Diyos ang magpiprepare niyan para sa iyo. Yan po yung nais sa atin ng Panginoon. If you are praying with doubt, don't expect your prayers to be answered anytime. Sabi yan, if you are praying with doubt, don't expect your prayer to be answered anytime or soon. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Kaya nga sabi sa James chapter 1 verse 6, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubt is like a wave in the sea, blown and tossed by the wind. Kapag tayo nanalangin, magkaroon tayo ng pananampalataya. Huwag tayong mag-doubt. Yan po yung nais sa atin ng Panginoon. Tanong sa atin, are your prayers filled with conviction or doubt? Kapag tayo nananalangin, tayo ba ay nagda-doubt o mayroong conviction tayo na ang Diyos sasagutin ang ating panalangin? So dapat magkaroon tayo ng conviction na aram ko, ang prayer kong ini, sasagutin ni Lord. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Magkaroon tayo ng pag-asa. Hindi yung, sasagutin daw ngayon ni Lord itong prayer ko. Nagkaroon na tayo ng doubt. So wag tayo magkakaroon ng doubt kapag tayo nananalangin. Manalangin tayong mayroong pananampalataya. Yun po yung nais sa atin, Panginoon. So, pang-anim, baba, magkaroon tayo ng conviction. Ayan. Sabi sa verse 16, pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi kay Jose, ako'y nanaginip din. Arog-arog man. May buhat daw akong 3 basket sa aking ulo, sa basket na nasa ibabaw ng nakalagay at iba't ibang pagkaing hinurno para sa paraon. Ngunit ang pagkaing ito ay tinuka ng ibon. Sinabi ni Jose, ang kahulugan ng panaginip mo, sa loob ng 3 araw ay papatawag ka rin ng paraon at pupugutan ka. Pagkatapos, ibibitin ka sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. So, magkaroon din ng conviction. So, makikita natin dito, Joseph is warned the chief baker that he would die shortly. So, ito ay paalala na. Ito ay paalala na doon sa panadero na siya ay papatayin. Sa loob ng 3 araw, siya ay papatayin. So, dapat, nagkaroon na ngayon dapat itong panadero na ito. Nagkaroon na dapat siya ng conviction. Conviction na ano? Na mag-repent siya. So, ito yung panahon na dapat siya ay mag-repent. So, the Bible does not say what crime the baker committed. Probably nga, sabi dito, itong baker na ito, probably daw, gusto niyang i-poison sa pagkain ang pero. Kaya lang, siya ay hindi nagtagumpay. Kaya siya ay nakulong. So, kasi sila po yung nagsuserve ng pagkain at inumin sa pero. So, marahil ito ay nais na lasunin, kaya siya ay ipinakulong. So, Joseph warned the chief baker of his impending judgment. So, binalaan niya. Itong pag-interpret niya ng panalangin ng panaderong ito po ay para magkaroon ng panadero ito ng conviction. Na sa 3 araw, siya po ay papatawag, ay siya pupugutan ng ulo. Ito rin yung panahon na nais na magkaroon siya ng conviction na siya po ay mag-repent ng kanyang kasalanan. Sapagkat binigyan pa siya ng 3 araw para siya ay magsisi. Yun po yung pinapakita doon. So as a servant leader or as a leader, be God's salt and light to lead sinner to repentance. So ginamit si Jose para i-interpret ang panalangin nitong panadero nito para magkaroon itong panadero ito, magkaroon ng conviction na siya ay magsisi. Ginamit si Jose
na magkaroon ng conviction itong panadero ito na siya'y magsisi. Binigyan siya ng 3 araw para siya'y magsisi. Ganon din sa atin, ginagamit tayo ng Diyos na maging light and salt sa mundong ito para yung mga taong makasalanan, yung mga taong tumalikod sa Diyos, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ay magkaroon sila ng pagkakataon na sila'y magsisi ng kanilang kasalanan. Ganon din sa atin, ginagamit tayo ng Diyos para i-convict yung mga taong patuloy na nagkakasala na lumapit sa Diyos at ang Diyos ay tanggapin sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. So, warning others of impending judgment gives them a chance to repent. So, yun din yung chance para sila ay magsisi. Kung bakit binibigyan tayo ng conviction na sabihan sila na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan para po sila ay hindi humantong doon sa kapahamakan. Tayo rin ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na tayo magkaroon ng conviction na sabihin doon sa mga taong patuloy na nagkakasala, patuloy na namumuhay sa kasalanan, na binigyan tayo ng Diyos ng conviction na sila ay pagsabihan na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. So gamitin natin yung panahon na yun na mayroong conviction sa ating mga sarili. Na kinukumbik na tayo ng Panginoon na, oy, lapitan mo yung kapatid mo, oy, lapitan mo yung kamag-anak mo. Sabihan mo sila na sila ay magsisi, talikuran ng mga kanilang mga kasalanan. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos, ng Espiritu, na ikumbik sila para sila ay hindi humantong doon sa kapahamakan. So kung meron din tayong conviction sa ating mga puso, na tayo ay ginagamit ng Diyos para siran sila, magbigay tayo ng panahon na sila ay sabihan. At kapag sila ay nagsisi, sila ay iniligtas mo sa kapahamakan. So kung mayroon tayong conviction sa ating mga puso na sabihin ang katotohanan, sabihin si Kristo sa kanilang buhay, magkaroon tayo ng panahon na sabihin yun. Sapagkat tayo po ay gagamitin ng Diyos para sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. So binigyan tayo ng conviction, kapag binigyan tayo ng conviction ng Panginoon. So, Joseph's warning was an act of compassion. He gave 3 days a chance to repent. So as a leader or believer, God wants us to warning others to repent for their sin. So mayroong conviction sa atin ng Panginoon para sila ay siran at sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Pang-7. Ayan. 10 yan. Trust. Magkaroon tayo ng trust. Sabi diyan, trust in God, faithfulness, even when all seems hopeless. So, God's word is always come true. The cupbearer forgot Joseph when he returned to Pharaoh's court. Sabi doon sa verse 20, ang 3 araw ng kaarawan ng Paraon, naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng inumin, ang punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng inumin, ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad niya ang sinabi ni Jose sa 2. Ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng inumin. Siya po ay nakalimutan. So, don't place your trust in people of influence, wealth, and power to deliver you. Minsan, sa tao tayo nagtitiwala. Instead na si Jose ay magtiwala sa Diyos siya mag-rely, doon siya nag-rely. Sabi niya, kapag ikaw ay naroon na sa Parao, banggitin mo naman ako. Instead na siya ay mag-rely sa Diyos, instead na siya ay magkaroon ng petition, manalangin sa Diyos na siya ay makalaya doon sa kulungan, doon siya nagtiwala sa tagapangasiwa ng inumin, instead na siya ay magtiwala sa Diyos.
Ano nangyari? Siya po ay nakalimutan. But later on, sa mga susunod na pag-aralan, ang Diyos pa rin, ang purpose pa rin ng Diyos ang mananaig. Siya rin po muli ay nakabalik sa kanyang pwesto. So, dito po sa pag-aaral natin, trust in God to deliver you from your suffering. Ibig sabihin, sa Diyos tayo magtiwala. Instead na sa tao muna tayo magtiwala, sa Diyos muna tayo magtiwala. Itong si Jose, sa tao muna siya nagtiwala. Minsan tayo, nagtitiwala tayo, tayo rin, minsan, instead na mag-consult muna tayo sa Diyos, minsan sa tao muna tayo nag-consult. Sa kanila muna tayo nagtitiwala. Minsan, ang sobra nating pagtitiwala, minsan, inaabuso yan. Minsan, hindi yan, minsan, yung pagtitiwala natin sa iba, instead na sa Diyos muna tayo magtiwala, sa tao muna tayo nagtitiwala. Nakakala natin, yung taong yun, porkit siya ay makapangyarihan, porkit siya ay ma-influensyang tao, siya na yung makakatulong sa iyo para masolve ang iyong pangangailangan. Pero hindi pala. Dapat sa Diyos muna tayo magtiwala. Ganun po yung minsan na nangyayari sa atin. Kaya, dapat kapag tayo may mga problema, mga suliranin, sa Diyos muna tayo lumapit. Sapagkat ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng pagkaunawa sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kaya nga sabi sa atin sa Proverbs chapter 3 verse 5. Sabi diyan, wala pa? Proverbs chapter, pakibukas nga ng inyong Biblia, parang hindi tayo nagbukas kanina. Para sa ating pagtatapos, buksan nyo ang inyong Biblia sa Proverbs chapter 3 verse 5. Sabi diyan sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala ng buong puso at lubusan, at huwag kang manahan sa sarili mong karunungan. Sabi diyan sa English, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Sa Diyos tayo magtiwala. Instead na sa tao muna tayo magtiwala, sa Diyos muna tayo magtiwala. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tao para itong taong ito ay pagkatiwalaan mo. Ang Diyos muna ang magbibigay sa iyo. Kaya lumapit muna tayo sa Diyos. Now, for our conclusion, God reveals 7 lessons or characteristic of being a godly servant leader. Una, magkaroon tayo ng service. Mayroong nangangailangan, maglingkod tayo. Magkaroon tayo ng compassion. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Magkaroon tayo ng hope, at magkaroon tayo ng petition na idulog sa Diyos ang ating mga panalangin. At magkaroon tayo ng conviction doon sa mga taong makasalanan. At magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos at hindi sa tao. Yun po yung nais sa atin ng Panginoon sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac na hindi nagbabago, tapat sa kanyang mga pangako. Lord, salamat po sa oras na ito, na muli po kami pinalalahanan mo, Panginoon, bilang isang lingkod mo, Panginoon, na dapat sa amin makita, Panginoon, yung mga karakteristik na mayroon si Joseph. Kung paano si Joseph nagpagamit, bagamat siya ay naroon sa bilangguan, siya po ay nag-serve na mayroong takot sa iyo, Panginoon. Ganun din po sa amin, Panginoon. Kung kami man po, Panginoon, nasa punto ng buhay namin na kami ay nasa kadiliman ng aming buhay, marami kaming mga pinagdadaanan. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na makita pa rin sa amin yung compassion, makita pa rin sa amin yung hope, yung faith, yung trust, yung conviction namin, na alam namin na ikaw lang ang makakasagot sa aming mga panalangin. Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy mong hubugin ang aming mga puso, na magkaroon kami, Panginoon, ng lahat ng ito, Panginoon, na aming napag-aralan, Panginoon. Nataglayin namin ito sa aming buhay upang sa ganon ay patuloy kaming mamuhay ng naayon sa iyong kalooban.
Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Muli po, pag-alabin mo po ang aming mga puso sa paglilingkod, hindi lang sa iyo, kundi sa aming kapwa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for attending our online service. If you need counseling or have questions, contact us at our contact number 093013096768 or at our Facebook page Heirs of God, or visit us on site here at Purok Tres, Barangay 49, Biga, Legazpi City. Until next week here at HGCM Online Service, please like, share, and follow for updates.